pumunta ng beach pero ayaw mainitan. So pwede pa rin mag-pool kahit medyo pangit yung weather sa labas kasi private naman siya. Drop. Alam niyo naman ako, gusto ko naman sabihin lahat ng mga like honest review ko sa mga ganito. Okay, so ito Bessies, yan ang makikita niyo sa Willie's Rock. Ang tanong, sino si Willie? At bakit niya to rock? Okay, andito na tayo sa Puka Beach! Woohoo! Ayun na, ang lakas na! Buti na lang meron tayong umbrella na nahiram sa Muse. Akala ko sa isang tao lang. Good morning, Bessies! Ayan, so this is my breakfast for today. So kumuha ako ng sausage and toast na may fruits in replacement of eggs. Tapos si Ken naman ay tocino with egg. Actually, may mistake ako dyan. Dapat tapa. Pero tocino ang na-order ko. Okay, let's eat! Okay, Bessie. So, nakaalis na kami dun sa Fera Hotel. Ayan na, on the way na kami sa Muse Hotel. And anong oras na? Magte-10 AM pa lang ata. Hindi naman masyadong maulan today. Parang kanina lang yun, tapos nag-stop na siya. So, ngayon, new hotel naman. So, ito na, on the way na kami sa Muse Hotel. Kailangan pumasok dito sa may parang eskinita dito. So, yung Muse Hotel kasi ay beachfront daw. And from doon sa may main road na yon, 3 minutes walk papunta doon. So, madali lang naman pumasok. Hindi naman madumi kasi sementado naman lahat dito. Yun nga lang kasi nga umuulan, medyo basa. But, okay lang yan. Kung backpacker ka, tapos pupunta ka dito, mas lubugi. Okay. Ano yan, discard lang yan kung paano ka hihilain. Bahala na dahil mamaya kung nasa pera yung luggage. Dali, habang hindi ko upo yung malakas. Ay, hindi siyat na dyan ha. Wala pa rin. Lakas ng hangin. Dito naman na yun. Wow. Wow. Sa Muse Hotel po? Yes? Muse, saan po yan? Ay, ito. Doon. Okay, thank you. Okay na po. Ay, ito na pala. Ito na pala ang The Muse Hotel. Okay, so nandito na kami mismo sa lobby ng Muse Hotel. Kaso sobrang aga namin, 10:30 AM pa lang. Bawal pa kami mag-check-in of course kasi yung earliest check-in is at 2 PM pa talaga. Yun, yung standard time. So ngayon, si Ken maghahanap ng mga coffee shop para doon siya gagawa ng mga work nito hanggang dito sa Boracay, puro work. So ako, ang gagawin ko ay gagamitin ko na itong pass na to, itong one-day pass kasi gusto kong matry kung ano yung route ng Ho-Ho Pass dito sa Klook. Ito siya. So ito daw yung route, 7 stops yan and gusto ko lang maikot, wala lang. Gusto ko lang ma-XP. Habang okay pa yung weather, iikutin ko na siya. Oo nga po eh. Pero sa 20 na po kami aalis. Pero okay lang naman. Na-try na namin yung mga activities na dito. Nag-iikot-ikot na lang po kami. Ayan. Okay, sige po. Sige. Salamat, kuya. Okay, so ayan. Meron pa rin activities kahit ganito ang weather dito sa Boracay. Ang cool naman nun. So pwede pa rin kayo mag-land activities kung feel nyo pumunta sa Boracay na ganito yung weather. Sobrang lakas ng alon. Oh my gosh. Naku, nakikita na yung noo mo. Yung noo mo. Nagpa-fly na yung hair. So, dati pwede kang mag-stay dyan, pero ang lakas ng alon. Ano na dito? Dito na yung Astoria. Dulo na to. So, pwede tayong bumalik doon. Kasi andun yung mga cafe and yung restaurants. So, ayan, nag-shock na ako para hindi masyado buhaghag yung hair. Lakad-lakad. I actually like this. Super na-enjoy ko to kahit sobrang windy. Kasi, hindi nga mainit. Gusto mo yung pumunta ng beach pero ayaw mainitan. Naghanap lang kami ngayon ng cafe para iwan ko na muna siya doon. Then, go na ako sa tour. So, sa kakalakad-lakad namin, inisip namin na itry na namin tong Epic. So, beachfront pa rin to.
Ngayon, ang in-order namin is konti lang naman, for sharing na lang din to. This is the flat iron steak. Tapos yung size na pinili ko is fries. And then kinuha din namin tong mussels na may mga cheese, ganyan. And this detox juice para feeling naman namin medyo healthy. And then yung, wala lang, share ko lang, yung tubig from Fero Hotel pa rin. Tapos, yeah, tatry na namin to. Sabihan ko kayo kung masarap. Okay, I'll try the mussels. Kahit alam kong bawal sa akin. Tingnan lang natin kasi fresh naman to. Ay, nahulog. Ang sarap. Pwede yan, pwede yan. Giving. How's the steak? Na-try mo na? Sarap. Konting asim lang from the chimichurri. Hindi siya spicy. Perfectly cooked steak. Kakatapos lang namin kumain and now, tinext na kasi ako ni Jam from the Muse Hotel na ready na daw yung room namin. Very good yun. At least early check-in kami. This is Muse Hotel. So kapag maganda yung weather, ito yung sa harapan nyo, beachfront. Kaya ngayon, check na natin kung anong itsura ng room. Ito yung itsura ng lobby nila. Ayan. Ayan na si Jam. Hello. Ready na po yung room. Yes, pero mag-guest reminder na lang po ako, ma'am, ha? Bali mong standard checkout time namin is 11. Pwede naman po kayo mag-extend ng 12. Free naman po siya. So, all rooms po namin are non-smoking. Meron po kami safety deposit box sa loob. Lagyan nyo lang po ng mga valuable items and cash nyo. And nag-replenish po pala kami, ma'am, sir, ng bottled water. Okay. Once a day po yan upon MUR or housekeeping. So, dito yung aming room. So, dito pala yung pool area din. Ayan. Oh, so pwede pa rin mag-pool kahit medyo pangit yung weather sa labas kasi private naman siya. This is the room. Wow, thank you po. Wow. Oh, uy, separate bed tayo. Friend. Okay lang kapag nag-away kami, no? Sige po, salamat. Tingnan natin yung CR. Wow. Okay. Big. Yan. And then, of course, meron din ditong closet. May mini bar na rin siya. Meron na rin bang, ayan, may mini ref na rin sa baba. Okay, and then, ano yung ating view? Ay, wala lang tayong view. Okay na yan, lalabas naman tayo. Okay, Bessie, so ayun yung room tour natin sa The Muse Hotel. It's giving kasi clean naman siya. Yan. Ay, ang cute! Meron ba silang... Yay! Oh, hindi ka na dito company, oh. Miss Justine C. Mr. Ken Alfonso. Ay, cute! May pouch. Very nice. Thank you, Muse. So, ngayon yung agenda is mag-work dito si Ken and then I will go outside and then gagawin ko na yung Hoho Express Tour. So, kapag nag-book kayo ng Express Hoho Pass via Klook, ito lang yung mga hahanapin nyo. Yung mga sign na nandiyan. Tapos, dyan lang kayo maghihintay. Papakita ko sa inyo yung schedule. Ito siya. Yan yung susundan yung schedule. So, ngayon hinihintay ko yung 12:50. Actually, ito, may isang Hoho bus sa harap ko. Pero hindi yan yung sasakyan nyo kasi iba yan. Ang titingnan nyo, yung may nakalagay na Klook. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng bus na yon. Tsaka ipapakita ko rin sa inyo yung route na dadaanan itong lahat. As in, itong lahat yan, bababa ako sa lahat ng ganyan, tapos itutur ko kayo. Okay, so Bessie's time check. 1:05 p.m. na. Alam niyo naman ako, gusto ko naman sabihin lahat ng mga like honest review ko sa mga ganito kahit naman binili ko tong pass na to sa Klook talaga mismo. Nag-spend ako ng 250 pesos for this.
Pero naguguluhan lang ako kasi sabi nung mga reviews ay naman siya, tamang-tama sa schedule niya. So kung 12:50 nakalagay doon, 12:50 talaga siya. So yun, kanina pa ako nandito, naghihintay na ako ng over 30 minutes na. Actually, yung nag-pass na dito ng mga regular ho-ho bus, meron naman na mga 3. Pero ang hinihintay ko is yung Klook bus. So nung parang natatagalan na ako, tiningnan ko yung mga other reviews. Tapos parang sabi nung ibang reviews, matagal daw talaga. Tapos konti lang yung may Klook bus. So, yung iba daw nag-ride nung regular ho-ho bus papunta ng destination kasi iba daw yung bus stop. So, parang feel ko, pagbibigyan ko to, maghihintay pa ako ng extra 15 minutes para sa next regular ho-ho bus. Then, papasok ako doon, tatanungin ko yung conductor or yung driver mismo kung paano ba talaga yung way nito. Kasi, yun, paano kapag kayo din gusto nyong mag-express pass na ganito. Tapos, syempre na guguluhan din kayo like me. Kaya, yun. Ngayon, itatry ko kung ano yung kailangan gawin or asan ba talaga maghihintay nung actual Klook bus. Hintay pa ako ng at least 15 more minutes para dun sa regular bus. Tingnan natin kung anong mangyari at kung anong oras pa ako makakarating at maiikot tong buong Boracay. Okay, Bessie. So, nandito na tayo. Nilakad ko from the mall papunta dito sa Astoria. Sobrang lapit lang naman niya, mga 5-minute walk. I will not give up kasi gusto ko talaga makita yung ruta nito. And sabi kasi doon, yung next bus stop doon sa D-Mall is like 2:05 p.m. So, hindi ko na talaga yun mahintay. Ngayon, dito sa may Astoria, mga mga 1:48 p.m. So, yes, titingnan natin kung anong makikita ko dito sa may Express Pass. Kasi hindi ko pa talaga napupuntahan yung iba, yung Willy's Rock, New Coast. Yan, yung Puka Beach na puntahan ko na pero hindi ko pa talaga siya masyado na-vlog. But, again, the main purpose kaya ako nag-vlog nito at talagang tinitiis ko yung paghihintay dito sa bus stop na to is para makita nyo rin kung worth it ba mag-Express Bus Pass. Ayun. So, check natin yan. Okay, Bessie. So, ngayon, yes, nakasakay na ako sa bus. Pero ito yung regular na ho-ho bus. And binigyan ako ng ganito. Ito yung flyer nila. Wala dito yung schedule kasi ang regular ho-ho bus dumadating every 15 to 20 minutes. So, ito na nga. So, bumili na lang ako ng regular na unlimited day pass. Like, 1 day lang siya. Same price lang sa Klook, 250 pesos. Ngayon, itong route nila, pag ganito, like 29 stops, yung sa yung, may lumipad, yung sa Klook, 7 stops lang. So, ang dami ko talagang gustong sabihin na mas sulit talaga kapag nag-book kayo or bumili kayo ng card ng regular pass, na regular bus pass, compared dun sa Klook. Alam niyo naman ako, I love Klook so much. Pero kung ganito yung naranasan ko, well, for sure, mararanasan nyo rin to. And hindi lang ako yung nakaranas nito. Ang dami ding mga ng reviews na ganito yung naranasan nila. And tinanong ko rin si ate na conductor kanina, yun nga yung mga problema. Kasi 2 bus lang yung meron yung express na Klook. So, minsan naghihintay daw yung mga tao 1 hour or more than 1 hour, mag 2 hours na ganyan. Kasi nga 2 lang yun. Yun na nga yung naranasan ko. So, yan. Right now, andito ako. Ako yung mag-isa lang ako dito. At iikutin ko na to ulit. Babalik ako. Andito ako sa port ngayon galing ako dun sa port, sa Tampisaan Beach. Kung saan ka, yung mismong port, yung pagdating mo pa lang ng Boracay doon. Tapos ngayon, ang gusto kong puntahan is nandun pa sa dulo. Which is yung pinuntahan namin kahapon sa may Diniwit Beach, sa may City Mall. Gusto kong puntahan itong Keyhole, tapos yung Puka Beach. Yun yung mga gusto ko na, pero dulo-dulo kasi yan. So, uupo muna ako dito sa bus na to until mamaya. Ayan, tapos ito pa pala, hindi lahat ng mga bus stop ay may bus stop sign. So, yung mga road doon, kunyari yan, yung mga ganyan, mga curbside, kailangan parang may pa ganito. Yung may papasok, ganyan. Kasi doon pwedeng mag-stop yung bus. Ay, ito, like that, papakirap sa inyo. Ayan, mga ganyan, sa gilid. Mga ganyan, ibig sabihin, dyan nagsastop yung bus. Yan, kaya medyo nagsa-slow down kasi may mga pa-curve na ganyan. Basta i-update ko na lang kayo mamaya or like bibigyan ko kayo ng clear tips mamaya. But right now, punta muna ako dito. Punta ako sa my H17 which is sa New Coast or Keyhole. Okay, see you ulit lang mamaya.
beses na loka ako dun sa aking bus trip. As in, umikot-ikot lang talaga ako dun for fun. Though yun nga, di ba dapat pupunta na ako dun sa Keyhole, pero tumawag kasi si Ken, tas sabi niya kain daw kami. Sakto, around that time, nandun ako sa may D-Mall. So sabi ko, sige, doon na lang ako bababa. And now, andito na nga kami sa D-Mall ulit. And itatry namin to. Kakain na lang ako ng kimchi jjigae dito sa Cook. Ayan siya. So, pakita ko na lang sa inyo kung saan nyo ito makikita. But this is beside yung parang DIY paint thing. Yun. Tapos yung kung saan yung may sign na may Coco Mama, Mango Mama, doon. Andun siya. Ito na lang pala. Yung tapat na tapat ng Ferris wheel. Yun. Ito yung kimchi tuloy. Korean restaurant. Grabe, nagugutom na talaga ako. So, yun ang cravings for today's merienda. Sabaw. Korean sabaw. Okay lang din naman yung price niya. 325 pesos. And it already comes with rice. So, yes. As usual, meron tayong side dishes. And ito pala yung itsura ng restaurant. Ayan. Ayan siya. So, yun yung sinasabi kong Ferris wheel. Tapos, diretso lang kayo. Ito na yun. Ayan. So, ito na yung kimchi jjigae namin. And unlimited sides. Ito ay sayote. Yung kimchi mismo. And then, another kimchi thing. Ewan ko kung ano yun. Basta yan. So, may kasama na siyang rice. Yan. So, tikman natin kung masarap ang kanilang kimchi jjigae. Kakatapos lang namin kumain dun sa Cook Korean restaurant and that's actually Korean owned daw. Pero parang for me lang feel ko mas based siya sa Filipino taste, ganon. And so right now, hindi pa kami busog. Syempre kasi sabaw lang naman yung kinain namin at konting kanin kasi hati pa kami. Right now, naghahanap kami ng other cuisine naman. So maybe Japanese or something, hanap tayo. And also look guys, sobrang gumanda na yung weather. And then, ito guys, Little Taj, isa sa mga unang restaurants na kinainan namin. Masarap dyan, pero hindi namin feel mag-Indian food right now. Also, you can book that in Klook. Ito siya. Yan, para you can book in advance, tapos may discount pa kapag sa Klook kayo. Okay, so nandito na kami sa next restaurant called Hama. So this is a Japanese restaurant. Sushi yung in-order namin dito and ito yung Pink Panther. So 350 pesos yan. May salmon, cream cheese, fried shrimp. So sige, tikman natin. Honestly, lahat to bawal sa akin. Pero kanina hindi naman nakati yung katawan ko dun sa kinain ko dun sa kimchi chuchu. And ngayon, lahat to bawal sa akin. Yung cream cheese salmon. May mangga ba to? Meron, may mangga din siya. Ito siya, guys. Ayan. Let's try it. Ang sarap ng salmon. Halatang very fresh. Yung shrimp, still warm. Kasi fried nga siya. Okay? And hindi siya nag-watak-watak, which is good. Sa mga sushi kasi hinahanap ko yung perfect bite. So, ito actually is the perfect bite for me kasi kasyang-kasya sa bibig ko. Yung mga iba kasing sushi dito na nakikita ko sa Pilipinas, ang OOA, ang lalaki. But did you know guys, na actually kapag sa Japan, mga ganitong size or like smaller pa yung mga sushi nila eh. So, yun. Okay siya. Good. Yes. Yan siya. So, 320 pesos. Ilalim. Crunchy latik. Yan. I think okay na kami. Bundat na kami sa lahat ng mga kinain namin. So, ayan. So, kasama ko na si Ken ngayon. Waiting here sa bus stop dito sa may Astoria Station 1. So, ngayon pupunta kami dito sa next sa Willy's Rock. So, naghihintay lang kami ng bus. Di ko alam kung anong oras dumating yung bus dito. So, siguro maghihintay ulit kami ng 15 to 20 minutes. Check natin. Kasi hopefully maganda pa rin yung weather pagdating dun sa destination. Kasi kanina bumuhos yung ulan. Tapos ngayon wala na naman.
naman. Tapos, iba-iba eh. Hopefully, okay naman yung weather pagdating doon. First stop, so nandito na kami sa may Willie's Rock. So, actually, yung very first time na pumunta kami dito sa Boracay, ito na pala yun, hindi lang namin na-appreciate yung place. Willie's Rock is actually yung may grotto dyan. Ngayon, papakita ko sa inyo dinadaanan ko. Medyo mahirap yung dinadaanan ko ngayon. Ayan, may mga lumot. Ay! So, yung area na yan yung Willie's Rock. Isa sa mga tourist places dito sa Boracay. Maganda rin dito. Hindi siya masyado matao and malaki din yung place. Wala rin masyadong restaurants. Like, super chill lang. Ayan, oh. Diba? So, pwede nyo naman tong lakarin, pero pwede rin kayong mag-hop on, hop off, or e-trike. Pero kayang-kaya lakarin from D-Mall. Okay, so ito, Bessie, yan ang makikita nyo sa Willie's Rock. Ang tanong, sino si Willie? At bakit niya to rock? Ayan, so may Mama Mary lang dyan sa taas. Hindi na ako aakyat kasi baka madulas pa ako. But yeah, yon dun sa part na yun, pwede kayo mag-picture-picture. Ayan, may professional photographer pa nga itong nandito. And then pwede kayo mag-crystal kayak dito, nakabantay itong sila kuya. Tanungin nga natin kung magkano yung mga crystal kayak. Kapag mag-crystal kayak dyan, pwede pa? Kahit ganyan ka, ano? Pwede yan, ma'am. Diyan lang po tayo sa gilid, ma'am. Bawal kasi doon, ma'am eh. Tapos, magkano yun? 250. 250 siya. Ito, ma'am. Pag mag-hire sa inyo, pupunta na lang dito. Wala kayo dun sa gilid-gilid. So, dito lang kayo. Yun lang po, salamat. Ilan kayo, ma'am? Pag madami ba, may discount? Ah, ganon. Mga 2 or more? Or, okay. Yun lang po, na-curious lang po ako. Salamat. Kapag 2 or more, may discount kayo sa Crystal Kayak. Halika, lakad tayo. Ayun, may mga nag-crystal kayak doon. Parang ganun lang. Nagsistay lang siya dyan. So, kanina, doon kami galing. And, sa last day namin dito, yung hotel na sistayan namin is doon sa loob ng Eskinita na yan. Yan, dyan kami unang nagstay dati sa Hana Hotel, which is, ito, malapit lang dito sa Coco Mama, Percy Seafood, Hello Sailor, ayan. Pero ngayon, tapos na kami dun sa Willie's Rock. So, yung next naman na gagawin namin is pupunta doon sa may Keyhole. So, tatawid lang kami. Tapos, maghihintay kami ng next bus. Okay, finally! Andito na kami sa may Keyhole. Actually, wala pa sa Keyhole mismo. New Coast. Ayan, dito kami bumaba doon sa Hoho. Ayan, so naninibago kami kasi first time namin dito. Sabi namin, mga pangmamayaman dito. Iba. Iba siya, parang wala pang viewing lang. Alam nyo, ito, opinion ko lang ha. Kung ako pupunta ng Boracay, parang mas feel ko kapag dun talaga sa mga main road, yung D-Mall, mga ganyan. Pag dito, okay naman, pero it's giving Manila vibes pa rin. Kasi yung mga hotel dito, yun nga, Belmont, may, ano pa yung mga hotel? Crimson. Basta may mga high-end hotels andito, ganyan. So, para siyang mas secluded. Pero may mga madadali namang transportation para lumabas. Pero mas quiet din talaga dito. Mas peaceful. Yan yung nakikita namin ngayon. Siguro dahil yun nga, may habagat. Kaya ganyan siya. Ito pala, Bessies, may pila. So, yung nandun sa dulo, dyan yung keyhole. Tapos nagpipicture-picture lang yung tao dyan. So, pero kailangan muna magpila. Ayan na yung ulan. Ayan kasi yung keyhole, guys. Paano tayo magpipicture? Si-selfie ko na lang, ganito na lang. Okay, ay papakita ko muna. So, yan siya. Wala kaming taga-picture. Ay, asan yung keyhole? Ayan. Yan. Hello. Oh, picture. Yan. Screenshot mo na. Screenshot na lang. Super sakto. Ayan na. Ayan na yung ulan. Sabi sa inyo eh. Asan? Hindi ko alam. Hindi ko alam ba't ako gumigilid. Hindi ko alam. Ayan na. Ang lakas na. Buti na lang meron tayong umbrella na nahiram sa Muse. Akala ko sa isang tao lang. Sa Muse ko to hinaram. Thanks, Muse. Okay, so now may isa pa tayong pupuntahan. Puka Beach na. Puka Beach. Yun yung last. Okay. Yun yung mas malayo dito. Yes. Yung last, Yung last na. Yung pinakadulo, Puka Beach. Okay. Ayan, Bessies, yung mga nag-ATV. Fun. Super fun. Very adventurous. Ay, wow! Basa na siya.
Pero ayan, looks fun itong ATV. At least andito kami sa may lilim, pero yun nga ang lilim. Hindi ba, ano ba tawag dito? Ang problema is pahirapan naman ang paghintay nitong ho-ho. Bessies, we survived! Punta na kami doon sa Puka Beach. Ito ang dinadaanan namin ngayon. Yan. So galing kami doon sa may dulo. Buti naman, nakisama na naman sa amin yung weather. Thank you, Lord. Kasi kanina bumuhos na naman yung ulan. Tapos, basta, hopefully, may araw pa kahit konti pagdating namin dun sa Puka Beach. Okay, andito na tayo sa Puka Beach! Woohoo! So, wala na dito yung sign ng Puka, basta yung sign na ganito, kasi siguro umuulan kaya tinanggal na nila. Kasi, syempre, kapag umulan, tapos malakas yung wind, mahuhulog din naman. Ang napansin ko lang dito sa Puka Beach ay yung sand, mas dark at mas mabato. Pero, okay naman siya. Very peaceful pa din. Ayan. Very nice, very nice. See? Yan, may parang ginagawang condo ata doon. Walang mga establishments around. Ito na naman si lolong ano. Ay, parang lalim ng iniisip-isip mo dyan. Lalim ng iniisip mo. Ay. Yung bato sa Crocs mo, hindi mo matanggal. Kaya pala nakatayo lang, di pala makalakad. Ayan. Ganda. I love it. So nice. Hello, Puka Beach. Parang reporter lang ako dito. Yan ang ganda. To give you information lang, from Puka Beach, pag pauwi na kayo dun sa may main or sa may D-Mall area, may mga e-trike naman dito. Madami naman siya nakaabang. Pero kami, of course, since bumili nga kami nung Ho-Ho Pass na unlimited for one day, hindi na namin sasayangin yun. So, babalik ulit kami doon kung saan kami dinrop. Yan lang, para may more information kayo just in case gusto nyo pumunta dito sa Puka Beach. Also, ang iba pang makikita doon, well, parang for the vibes lang yung Puka Beach. And also, may mga coffee naman na binibenta doon. I think maganda talaga, especially kapag hindi ganito yung weather. Nang ganitong oras, medyo may pa, siguro sunset vibe. Actually, I'm not sure kung may sunset doon, like may magandang sunset. Mas chill din yung place doon. Though, yun nga, yung sand, mas bet ko pa rin doon sa may Station 1 area. So, Bessies, may na-discover ako ditong magandang Korean restaurant. Sinasabi kong maganda kasi grabe parang kami yung tourist dito. As in, lahat ng tao dito, kami lang yung Pinoy, lahat ng tao dito, Koreano. So, tatanungin ko mamaya kung ano yung pangalan nitong Korean restaurant kasi hindi ko siya mabasa. Pero ito yung second floor. Dito sa may, paano ba? Dun sa may Balabag Lake, makikita mo siya katabi ng Andox. Yun yung second floor. May Korean name doon. Yun yung restaurant na yun. And then, ayan, as in talaga punong-puno ng mga Koreano dito. And kung ganon, ibig sabihin, di lasang authentic talaga ng Korean. So, na-excite ako. Kanina talaga, I mean, okay lang naman yung Korean food kanina. Pero, basta nakulangan ako. So, ngayon, for our dinner, ito yung kakainin namin. So, nag-order kami nung may parang spicy pork, tapos, again, kimchi jjigae. Yon. Titingnan namin, since nakainan naman namin yung Korean restaurant kanina, pwede naming makompare ngayon. So, ayan, Bessies. Okay. So, ito pala. Ito yung location. Ayun yung lake. Ayan. So, pupunta kayo dito, tapos may may stairs dyan, tapos aakyat kayo. Kita nyo yung customers, puro Korean. Hala, yung sides pa lang mukhang giving na talaga. Ano po tong sides? Okay, so meron tayong sweet marbled potatoes, kimchi, we have eggplants, and sausage or hotdog. Yan, basta may ganyan. Yan yung sides. Ito, first time ko lang makakita na may parang sausage na sides, but yan, okay. Alam nyo, super commended kasi kahit sobrang daming tao ngayon, ang bilis ng service, andito na agad yung jjigae. How is it? Talaga? Is it like comparable to Malate? Oh my gosh! Okay, kasi Bessies, for context, super favorite namin yung Korean restaurant dun sa Malate. And kung ito talaga ay super authentic na Korean, di, ito na talagang marirecommend ko. I need to taste it.
hindi, wala pa rin makakatalo ng Malate. But this one, better naman. More spicy compared sa kanina. Tsaka mas may sour siya. Yung kanina more on salty than sour. Ito, more on sour, tapos late na yung saltiness. Ayan na! Yan na yung isa pa namin in-order, yung spicy pork. Okay, so yan yung spicy pork. Whoa! Looks so good. So parehas to, may kasama naman na siyang rice. Kuha mo ng konti. Is it super spicy? So let's try the spicy pork. Oh my god, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap, ang sarap. May sweetness, spicy, salty. Ang sarap. Super recommend. Pero mahal. Magkano to? 700, 800. Mga ganon. Medyo mahal nga lang siya. Good for, I would say, 2 to 3. 2 to 3 packs. Ayan. Sige. Kakain muna ako. And then, iinom ako ng Coke kasi sobrang anghang naman ito. But yes, good luck to us mamaya. Good luck! Mas gumanda yung pool sa gabi, oh, kasi may mga ilaw-ilaw. Tapos kanina, ay, ayan na, nag-gradual change siya ng color. Kanina, parang nag-strobe lights, parang may party-party. Ayan. Yan yung gusto ko dito kasi parang kahit naman sobrang intense ng weather sa labas, pwede ka pa rin mag-pool dito, oh. Until 10 p.m. ata to, if I'm not mistaken. Oo, 10 p.m. Tapos, dito lang kami nakastay sa 11... Oh, here ba tayo? 116? Dito lang kami. 115. And, ito yung whole pool area. Mas maganda yung pool dito. Ganda, oh. Diba? Parang mas malaki pa, oh. Wow! Ganda. So, sa taas is covered. Okay, so may... Oo, tapos may roof siya. Okay, so, yun ang aking day for today. Day for today ang pangit. Basta yun yung naging itinerary. Although hindi nga siya naging yung super gusto ko at medyo nakakapagod, may mga learnings din naman and at least nakapunta na rin ako doon sa mga other places that I haven't been to. So, very nice yun. I would say na medyo productive naman yung araw ko today and I think also yours. Productive din ba yung araw mo? Parang oo naman. So, yes, mag-aayos na kami, then matutulog, then see you guys tomorrow!